bandang walang tunog. Kwento ni Cristina Nablo Lamson, iginuhit ni Aleli Marie Ruasa Fadul. Maagang nagising si Ben. Ngayon, ang araw na pinakahihintay niya. Umaga pa lamang ay dinig na niya ang mahihinang tinig ng mga tao at kalansing ng mga kubyerto sa kusina. Abala ang lahat dahil pista ngayon dito sa Bacoor. Naku, kailangan ko nang maghanda. 2:00 ang simula ng parada. Naligo at isinuot ang pinakamaganda niyang damit at bagong sapatos. Espesyal ang araw na ito sa kanya dahil ito ang unang beses na maririnig niya ang tunog ng mga banda sa kanilang lugar. Ang bango naman ang luto niyong bibingka, Nay. Halina't kumain ka muna bago kayo magpunta sa parada. Hindi po ba kayo sasama, Nay? Naku, hindi na anak. Maraming bisita ang pupunta rito. Basta't huwag mong kalilimutang suotin ang espesyal na regalo sa'yo ng tatay mo. At siguradong masisiyahan ka sa panonood ng banda mamaya. Opo, Nay! Napahawak si Ben sa kanyang tainga. Dinama ang espesyal na iniregalo ng kanyang tatay Ruben noong nakaraang taon. Simula nang magkaroon siya nito, ay naging masayahing bata na siya. Isang pares sa mumunting regalo, ngunit kay laki ng kasiyahang ibinigay nito sa kanya. Mas naging kapanapanabik ang panonood ng telebisyon. Nagagamit na niya ang lumang radyo ng kanyang ama. Nakapaglalaro na siya sa labas ng walang pag-aalinlangan at higit sa lahat, mapapakingganan niya ang mga banda sa parada tuwing pista. Naalala ni Ben ang panonood niya ng parada noong nakaraang taon. Makulay at maganda ang paligid dahil sa pula, berde, dilaw, kahel, at iba pang klase ng banderitas na nakasabit sa mga poste. Ang gaganda ng suot ng mga majorette habang pinaiikot-ikot ang kanilang mga baton. Makikinang ang suot ng mga babae at lalaki habang daladala ang kanilang instrumentong may iba't ibang laki at hugis. May pabilog, tatsulok, parehaba, malaki, maliit, mahaba at maiksi. Ang ganda, ngunit may kulang. Ang mga banda ay walang tunog, walang musika, walang buhay. Ben! Hindi pa ba kayo aalis? Magsisimula na raw ang parada. Opo, Nay! Aalis na po kami. Lumabas ng bahay si Ben kasama ang pinsang si Bohing. Lakad, takbo, talon ang ginawa niya sa sobrang katuwaan at kasabi kang mapakinggan ang mga banda sa parada. Yay! Maririnig ko na ang mga bandang walang tunog. Napapangiti ang lahat ng mga taong nadaanan ni Ben sa tuwing binabanggit niya ang mga pagpunta ng mga tao sa parada. Nakarating sa tamang oras ang magpinsang Ben at Boying. Pumuwesto sila sa bandang unahan ng mga nanonood. Lahat ay nakahanda na sa pagsisimula ng parada. Natatanaw na ni Ben sa kabilang kalye ang mga banda na magpapakitang gilas. Boying! Nakikita ko na ang unang banda. Nakasuot sila ng itim at pulang uniforme. Naku! Ang ikalawang banda ay napakaningning dahil sa kulay ginto nilang pantakas. Nang tumawid na ang unang banda, nagsiksika ng mga tao sa tabi ng kalsada. Nabangga si Ben ng malaking lalaki. Blah! Aray ko! Napaupo si Ben sa lapag, ngunit agad na bumangon nang maalala ang paparating na mga banda. Ayan na sila! Nang magsimulang hampasin ng lalaki ang malaking tambol, nagtaka si Ben. Tuluyan siyang nadismaya nang magsimulang patugtugin ng mga dalaga ang mga trompetang daladala. Bakit wala pa ring tunog ang mga banda? Bakit? Lumingon si Ben sa paligid. Nakabuka ang bibig ng mga taong tila naghihiyawan at nagtatawanan, ngunit wala siyang marinig. Bakit ganito? Bakit tahimik ang paligid? Tanong ni Ben sa sarili. Naguluhan si Ben sa mga pangyayari. Napaatras siya mula sa mga nanonood. Nakaramdam siya ng pagkawala ng pag-asang marinig ang tunog ng mga banda. Papaalis na si Ben nang kalabitin siya ni Boying. Paglingon niya, may itinuro si Boying sa ibaba. Yumuko siya at tiningnan ang tinuturo ng pinsan. Nalaglag pala ang pares ang espesyal na regalo ni tatay. Agad ni kinuha ni Ben sa lapag ang bumunting regalo ng tatay niya. Isinuot ni Ben sa magkabilang tainga ang magkapares sa espesyal na regalo ng kanyang tatay. Muling nabuhayan ng loob si Ben na maririnig ang tunog ng mga banda. Nalaglag ang hearing aid mo, Ben! Noong ikaw ay mabangga ng lalaki kanina. Maraming salamat, Boying! Kaya pala hindi ako makarinig dahil nalaglag ang mga ito. Muling lumingon si Ben sa parada. Unti-unting naririnig na niya ang mga sari-saring mga tunog ng bawat banda naglalakad sa kalsada. Ang mga mahinang tunog ay unti-unting lumalakas. Wow!
Ang lakas ng tunog ng malaking tambol. Ang lakas ng kalansing ng mga pompyang. Manghang-mangha sa mga naririnig si Ben. Pumikit si Ben at nakinig ng mabuti, nakangiti, baka sa mukha ang pagkamangha sa musikang dulot ng mga banda. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Mga Bandang Walang Tunog.